Celebox. Sa edad na 25, isa lang ang tanging pangarap ni Lily. Yun ay ang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya kasama si Anton. Subalit naglaho ang pangarap na yon nang makita niyang may katabing babae sa kama ang kaniyang asawa. Si Anton ang sumira ng pangarap ko. Humanda siya kapag nagkita ulit kaming dalawa dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang niloko niya ako. Sa kabilang banda, si Anton, isang CEO ng isang malaking kumpanya, ay handang gawin ang lahat para sa kanyang asawa. If I had to go through it again, I'll go willingly. Pipiliin ko pa ring daanan ng lahat ng sakit, lahat ng hirap, at lahat ng pagkakataong muntik na tayong sumuko. Dahil alam kong sa dulo, ikaw pa rin ang naghihintay. It's always you on the other side of the line, wife. Isang kasal na nabahira ng lamat. Paano kung sa gitna ng galit, sakit at paglayo, muling pagtagpuin ng dalawang pusong minsan nangakong hindi bibitaw. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Come here, wife. May regalo ko para sa'yo. Nakangiting sambit ni Anton sa kanyang asawa na ngayon ay kakagising lang. Sa kabila ng magulong buhok, gusot na damit at panis na laway sa gilid ng labi, napakaganda pa rin ito sa paningin niya. Anong klaseng regalo naman yan, Han? Inaantok na tanong ni Lily bago lumapit sa kanyang asawa at umupo sa sofa. Why don't you open it para malaman mo? Kunot noong sinilip ni Lily ang isang malaking kahon na bahagyang nakabukas na. Nang makita niyang isang pink na cage na may lamang puting Persian cat, ay agad siyang napatalon sa matinding tuwa at gulat. Wow! Napakagandang regalo naman ito, Han. Alam na alam mo talaga kung paano mo kukunin. At dahil dyan, hindi ko na pwedeng makipaghiwalay pa sa akin. Bukod kasi sa kasal na tayo, may bago na rin tayong baby. I have no plans of breaking off with you, wife. Marami akong plano para sa ating dalawa. Kaya hindi mo dapat ako pinagdududahan. Matapos marinig ang mga salitang yon, bigla na lamang lumungkot ang ekspresyon ni Lily. Bigla kasing bumalik sa isipan niya ang isang magandang panaginip kanina. Sa sobrang ganda ng panaginip na yon, ay halos hindi na niya gustong magising pa. Is there any problem, wife? Bakit mukhang malungkot ka? May iba ka pa bang gustong regalo? Kunot noong tanong ni Anton sabay hawak ng kamay ng kanyang asawa. Wala naman, Han. Bigla ko lang naalala yung panaginip ko kanina. Sa panaginip ko kasing yun, nakilala ko na ang buong pamilya mo. Malayo na rin tayong lumabas at mag-date kasi alam na ng lahat ang lihim nating pagpapakasal 1 year ago. I'm sorry, wife. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Sa ngayon kasi, hindi pa magiging posible ang gusto mo, lalo pat masyado pang magulo ang pamilya ko. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na walang nakakaalam tungkol sa relasyon natin, pinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Buong pusong sagot ni Anton at pagkatapos ay isang matamis na halik sa noo ang ginawad sa kanyang asawa. Mahal na mahal kita, kaya may tiwala ako sa iyo, Han. Pero sigurado ka bang hindi ko na kailangan magtrabaho at mamasukan bilang kasambahay? Hindi rin kasi ako sanay na wala akong ginagawa dito sa kondo mo. Kung ikikwento nga lang sa MMK ang buhay ko noon, buong episode sigurong naghuhugas lang ako ng plato o kaya naman ay nagmamap ng sahig. Natatawang kwento ni Lily habang binabalikan ang mapait at nakakapagod niyang nakaraan. Just stay here, wife. Ako nang bahalang magtrabaho para sa atin. Ang mabuti pa, isipin mo lang ang pangalan ng bagong pusa na binili ko para sa'yo. Luna ang naisip kong pangalan para sa kanya. Alam mo, Han, bakit hindi na lang kaya tayo mag-alaga ng maraming pusa at aso? Ayoko kasing manganak eh. Baka mamaya niyan, tahiin ba ng doktor ang tiyan ko? Sayang naman ang abs ko, no?
Praning na pagkikwento ni Lily na siyang tinawanan naman ng kanyang asawa. Tama ka, wife. Huwag na nga siguro tayong mag-anak. Baka kasi mahirapan ng doktor sa pagtatahi kasi masyadong makapal ang bilbil mo. Pagbibiro ni Anton na siyang dahilan para magsalubong ang kilay ni Lily. Anong sabi mo? At kailan ka pa natutong magbiro ng ganyan, Antonius Del Coro? I was just kidding. Namimiss ko lang ang ganito nating klaseng biruan kasi masyado akong busy sa trabaho. Pero itong tatandaan mo, asawa ko, ikaw lang ang pinakamaganda sa paningin ko. Kahit ano pa man ang mangyari, walang magbabago sa nararamdaman ko para sa'yo. So please, stay with me at all cost. Mahinahon at seryosong sambit pa ni Anton. Oo naman, Han. Hindi ako aalis sa tabi mo. Wala naman akong ibang may pagmamalaki kasi hindi ako mayaman. Nakilala mo lang ako bilang isang kasambahay. Wala rin akong pamilyang pwedeng takbuhan. At higit sa lahat, simple lang ako at walang may pagmamalaki sa'yo. Sobrang swerte ko nga kasi tinanggap at minahal mo ako. Kaya bakit sasayangan kong pagkakataong yun? Mabuti na lang talaga at napakaganda ko. Malakas ang loob na pagmamalaki ni Lily na siyang dahilan kung bakit napailing ang kanyang asawa habang natatawa. Yes, wife. You're the most beautiful woman I've ever laid my eyes on. At oo nga pala, wife. I'll be in London for 3 days because of business matters. Ayos lang ba talaga sa'yo maiwan kang mag-isa rito sa kondo ko bukas? Nag-text sa akin si Pampam kahapon. Gusto niyang bumisita ako ng San Isidro kaya't doon muna ako habang hindi ka pa nakakauwi. Namiss ko rin kasi ang best friend kong yun kasi halos 3 taon din kaming hindi nagkita. Ano bang oras ang flight mo bukas? 7 AM pa. Kaya marami pa tayong oras ngayong araw. Ano bang gusto mong gawin? May lugar ka bang gustong puntahan? I can take you out on a date. Marami pa naman akong natitirang energy. Tanong ni Anton at pagkatapos ay tumayo para kumuha at magsali ng tubig. Gusto ko mag-swimming, Han. Swimming? Masyado na akong natatakot maligo kasama ka, wife. Nung huling beses pa naman tayong pumunta sa Tejero Falls, halos lanurin mo ako kasi galit ka sa akin. Hindi pa naman ako marunong sumisid. At sino namang may sabing sa Tejero Falls kasi sisid? Pili ang tanong ni Lily habang nanunuksong nakatingin sa kanyang asawa. What do you mean, wife? Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Lily nang bitawan niya ang pusang hawak at pagkatapos ay pumunta sa direksyon ng kanyang asawang umiinom ngayon. Sa akin ka sumisid. 10 rounds. Tingnan na lang natin kung makasipot ka pa sa flight mo bukas papuntang London. Nang dahil sa mga salitang yon, mabilis na naibuga ni Anton ang iniinom niyang tubig. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang tenga dahil sa kapilyahan ng kanyang asawa. Wife, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman. Bakit? Natatakot ka ba? Kanina nga ang lakas ng loob mong sabihin ang kapal ng bilbil ko. At dahil dyan, kailangan ko ng maraming exercise para mawala lahat ng taba sa katawan ko. Simulan natin ngayon. Wala nang ibang nagawa pa si Anton nang mabilis na hawakan ni Lily ang kanyang kamay para hatakin papunta sa loob ng kwarto. Napatawa na lamang din siya dahil sa pagiging makulit nito. Sa tuwing pagod kasi siya sa trabaho o maraming mga problemang lihim na dinadala, ang kanyang asawang tanging paraan upang gumaan ang lahat. Yung tuloy ang dahilan kung bakit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niya itong minamahal. Kinabukasan tanghali na nang makarating si Lily sa San Isidro. Nang makapasok siya sa bahay ni Pamela, agad siyang sinalubong nito ng isang mahigpit na yakap. Aray ko, Pam! Pinapunta mo ba ako rito sa probinsya para patayin? Umuubong sambit ni Lily nang bahagyang lumayo sa kanyang kaibigan. Pasensya naman, bakla. Namiss lang talaga kita ng sobra. 3 years kaya tayo hindi nagkita. Grabe, mas lalo kang gumanda. Nakangiting papuri naman ni Pamela. Paano ba naman hindi gaganda? Halos araw-araw alaga sa dilig. Ang laki rin naman pinagbago mo, Pam. Nakakatakot pang hawakan yung ilong mo kasi baka anytime matusok ako. Ilang turok sa mukha pang nangyari bago ko na-achieve ang gantong klaseng ganda, bakla.
Oo nga pala. Nasaan ba yung 7 inches mong asawa? Bakit hindi mo kasama ngayon? May mahalagang business appointment siya sa London. Pero 3 days lang naman yun. Miss ko na nga agad siya eh. Pati si Luna, miss ko na rin. Sayang nga lang at hindi ko siya pwedeng isama. Kaya iniwan ko na lang muna sa kapitbahay. Sinong Luna? Don't tell me nagkaanak ka nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Si Luna yung regalong pusa sa akin ni Anton. Ano ka ba naman, Pam-Pam? Kung mabubuntis ako, ikaw ang unang makakaalam, no? Aba dapat lang, dahil kung hindi, ako mismo ang kukurot dyan sa singit mo. Eh kumusta naman bilang asawa yung si Anton? Hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Napakabait niya bilang asawa, Pam-Pam. Maalaga at mapagmahal din siya sa akin. Ang totoo niyan, hindi ko na talaga alam kung saan pa ako pupulutin kung pati siya iiwan na rin ako. Nag-aalalang sambit ni Lily nang bumalik sa isipan niya kung paano siya pinagtabuyan ng sariling mga magulang noon. Eh kung mabait at maalaga naman pala yung si Anton, hindi ka na dapat nag-aalala pa. Hindi na mauulit ang lahat ng mga nangyari noon sa'yo, bakla. Sigurado akong this time, papaboran ka na ng tadhana. Basta kapag nagkaanak ka ng triplets, ambunan mo ko Halos 2 dekada pa naman tayong magkaibigan. Pagbibiro ni Pamela habang natatawa. Ambunan? Anong tingin mo sa magiging anak ko? Mga tuta na basta lang pwedeng ipamigay? Ang weird mo talaga, Pam-Pam. Halika na nga sa loob at ipagluto mo naman ako. Napangiti na lang din sa Lily ng hawakan niyang kamay nang bading niyang best friend papasok sa loob. Samantala, labis na pagkahilo naman ang naramdaman ni Anton nang makabalik siya sa hotel matapos ang maghapong trabaho. Nang dahil sa pumumutla niya, mabilis yung napansin ng sekretary niya. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagpapacheck up, Anton? Alam ba ito ng asawa mo? Nag-aalalang tanong ni Lucas. I'm fine. Huwag mo na rin sanang banggitin pang bagay nito kay Lily. Ayoko mag-alala pa siya sa kondisyon ko. Sagot naman ni Anton at pagkatapos ay uminom ng tubig. Kumusta na pala yung pinapasikaso ko sa'yo? May progress na ba? Hanggang ngayon ay wala pa rin balita kung nasan talaga ang mami mo, Anton. Pero may na-receive akong update mula sa private investigator na kinuha ko. What kind of update? Based sa immigration records na nakuha namin through our contact, may lumabas sa bansa na passport under her name 3 weeks ago. Sa Switzerland ang destination. Pero hindi malinaw ang facial confirmation sa airport CCTV. Covered ang mukha ng babaeng gumamit ng passport. Naningkit ang parehong mata ni Anton sa pag-iisip. Halos 5 taon niya na rin pinapahanap ang kanyang ina magmula nang mangyaring isang malagim na insidente. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin ito makita. 2 araw matapos ang record na yun, may over-the-counter cash withdrawal na ginawa mula sa personal account ng mami mo. Dugtong pa ni Lucas na halos sumasakit na rin ang ulo sa mga nangyayari. Saan? Kunot noong tanong ni Anton. Makati branch, dito sa Pilipinas. That's impossible. We're still verifying the footage, pero may malaking posibilidad na hindi talaga siya umalis ng bansa. O kung umalis man, bumalik siya agad under a different identity. She's dangerous, Lucas. Kung kinakailangan magdagdag ka pa ng dobleng tauhan, gawin mo yun. Pagod na akong isikreto ang kasal namin ni Lily. Pero hindi ko rin naman pwedeng iwas sa publiko hanggat hindi nahuhuli ang mami ko. Ayokong madamay pa siya sa mga nangyayari. Nahihilot inaantok na sambit pa ni Anton. Huwag kang magalala. Ako nang bahala sa lahat. Sa ngayon, magpahinga ka na muna at magpa-check up bukas dahil kapag nalaman ng asawa mo na pinababayaan kita rito sa London, malilintikan ako doon. Amazona pa naman yun. Nagkakamot ang batok na bili ni Lucas. Alright. Thanks for the concern. Magpahinga ka na rin. Nang maiwang mag-isa sa kwarto, agad na kinuha ni Anton ang cellphone niya para tawagan ang kanyang asawa. Bagamat pagod na pagod sa trabaho, gumawa pa rin siya ng paraan para makita at marinig ang boses nito sa pamamagitan ng isang video call. Mabuti na lang at mabilis nitong nasagot ang tawag niya. I miss you, hon. Kumusta ka na? Naligo ka na ba? Kumain ka na? Kumusta ang trabaho mo?
Ayos ka lang ba? Hindi ba sumasakit ang ulo mo? O baka naman inaaway ka na naman ni Lucas? Malilintikan sa akin yung kumag na yan eh. Sunod-sunod na tanong ni Lily dahilan kung bakit siya biglang hiningal. Kitang-kita niya naman sa screen kung paano napatawa ang kanyang asawa. Relax wife, I'm totally fine. Kumusta ka na ba dyan? Nag-enjoy ka ba kasama si Pamela? Busog na busog ako sa chismisan. Alam mo bang sabi sa akin ni Pampam? 3 lalaki raw ang kadate niya nung isang araw. Ibang klase rin talagang baklitang yun. Nag-overthink tuloy ako. Baka 3 lalaki rin ang kadate mo dyan sa London ha? Isa na si Lucas. What the hell are you saying wife? Ginawa mo pa akong bakla. Ang mabuti pa, kumain ka na dyan. Sa tuwing gutom ka pa naman, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Paano ako makakakain kung wala ka rito? Nag-crave pa naman ako sa hipon. Pero kumakain lang ako nun kapag ikaw nagbabalat. Bakit ba naman kasi ang tagal ng 3 araw, Han? Miss na talaga kita. I miss you more, wife. Don't worry. Hindi ako uuwi dun sa Pilipinas nang wala akong pasalubong para makabawi sa'yo. Yay! Thank you, Han. Kahit kailan talaga, patay na patay ka sa akin. I love you. Kinikilig na sambit ni Lily habang hinahalikan ng screen ng hawak niyang cellphone. I love you too, wife. I can't wait to see you again. Hindi magkamayaw ang matinding tuwa at kilig na nararamdaman ni Lily, kaya't halos magpagulong-gulong siya sa kama. Napatigil lang siya sa ginagawa niya nang bigla na lang siyang batuhin ang unan ni Pamela. Tigil-tigil mo na yung kakairit mo bakla, baka mamaya niyan mamatay na ako sa inggit. Ayokong paglamayan at pagtinginan sa kabaong na parang ulam sa karinderya, no? At bakit ka naman maiinggit, Pampam? Hindi ba't ang sabi mo? 3 lalaki ang kadate mo nung isang araw. Bagay na bagay sa'yo yung pangalan mo. Natatawang pangasar ni Lilia. Aba syempre, no? Sino ba namang hindi maiinggit kung isang bilyonaryong may-ari ng isang malaking kumpanyang napangasawa mo? Bukod pa ron, napakagwapo rin niyang si Anton at pantasya pa. Hindi lang ng mga kababaihan, kung hindi ng sangkabaklaan. Kung ako sa'yo bakla, kumuha ka na ng talit bakuran mo yung asawa mo. Hindi ko na kailangan gawin yun kasi alam ko naman kung gaano ka-loyal sa akin si Anton. Ang mabuti pa, pakainin mo na ako kasi kanina pa ako nagugutom dito eh. Mabilis na tumayo si Lily mula sa kama para magpunta ng kusina. Nang makita niya ang mga nakahaing pagkain, mas lalo siyang nakaramdam ng pangungulila para sa kanyang asawa. Isa kasi ito sa matagal na niyang pangarap, ang mamuhay ng simple at tahimik kasamang lalaking pinakamamahal niya. Nang matapos ang 3 araw na bakasyon sa probinsya, agad na ring umuwi si Lily. Sunod-sunod pa nga ang naging paghikab niya habang nakasakay sa taxi. Hindi na siya nag-abala pang hintayin ang kanyang asawa sa airport dahil gusto niyang sorpresahin ito ng masasarap na pagkain pagkarating niya ng kondo. Abot langit ang tuwang nararamdaman niya dahil sa wakas, muli na silang magkikita. Subalit mabilis na naglaho ang tuwang yon dahil nang makarating siya sa kwarto, nakita niya itong hubot-hubad, mahimbing ang tulog, habang katabi ang isang magandang babae sa kama. Sa puntong yon walang salitang lumabas sa nangangatal niyang bibig. Pakiramdam niya biglang naulit ang lahat ng sakit na naranasan niya noon. At bago pa man siya tuluyang malunod sa walang katapusan niyang luha, mabilis siyang lumabas ng kondo at pumara ng taxi papuntang sakay ng bus para bumalik na lang sa probinsya. Nang makarating siya ron, nag-aalala siyang sinalubong ng kanyang kaibigan. Anong nangyari bakla? Bakit nandito ka na ulit? Akala ko ba'y balak mong sorpresahin si Anton ngayong araw? Puno ng pagtatakang tanong ni Pamela habang nakayakap at pilit na pinapatahan ng kaibigan. May iba siyang babae, Pampam. Nakita ko siyang may katabing babae sa kama. Nagsinungaling siya sa akin. Sa tingin ko hindi totoong nagpunta siya ng London. Humihikbing sagot naman ni Lily. Baka naman hindi si Anton ang nakita mo, Lily. Hindi ko pa man siya nakita ng personal pero parang nakilala ko na siya sabay sa mga kwento mo sa akin. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa kondo mo para makapag-usap kayo ng maayos. Baka naman misunderstanding ang lahat ng to. Nangungusap na dugtong pa ni Pampam, ngunit inilingan lang yun ang kanyang kaibigan. Malinaw sa akin ang nakita ko, Pampam. Hindi ako tanga, okay? At bakit naman ako babalik doon? Para saan pa?
para makita ko ang kababuyang ginawa niyo sa mismong kwarto namin. Pero Lily, kailangan niyo pa rin mag-ayos. Kasal kayo, kaya dapat lahat ng bagay pilit niyong inaayos. Hindi ako maghahabol sa kanya, Pampam. Kilala mo naman ako, hindi ba? Kapag ginawa ko ng mali, hindi ako nagpapatawad. Akala ko pa naman iba si Anton sa lahat. Pero wala rin pala siyang pinagkaiba sa mga magulang ko na walang awa kung inabandona para sa sarili nilang mga pamilya. Hindi na niya hinintay pa ang sunod na sasabihin ng kanyang kaibigan at agad siyang nagkulong sa kwarto nito. Wala siyang ibang ginawa kundi ang dumapa at umiyak sa kama. Hanggang sa lumipas ang isang buong araw na wala pa ring paramdam ang kanyang asawa. Nang dahil doon, nag-alala tuloy ulit siyang nilapitan at kinausap ni Pamela. Sinubukan kong tawagan si Anton gamit ang number na binigay mo nung isang araw, pero hindi ko siya makontak. Tingnan mo ang cellphone mo, Lily. Baka naman may missed calls na siya sa'yo. Hindi siya tatawag kasi masaya na siya sa babae niya, Pampam. At pwede ba? Ito na huling beses na babanggitin mo ang pangalan ni Anton. Gusto ko na siyang kalimutan niya at ayoko nang maalala pang pagmumukha niya. Galit na sagot ni Lily habang nakakuyom ang dalawa niyang kamao. So, gano'n na lang yun, bakla? Kung talagang ayaw mo na sa kanya, paano ang kasal niyo? Walang annulment na mangyayari kasi hindi ko sila hayaang maging masaya ng kabit niya. Ano sila sinuswerte? Anong plano mo ngayon yan? Isang araw lang ba talagang pag-move on mo? Hindi na bago sa akin na gantong klaseng sakit, Pampam. Sa dami ko na napagdaanan noon, naging manhid na ata ako ngayon. Pupunta na lang ako sa iniwang bahay ni Lola sa San Rafael. Hindi yun alam ni Anton, kaya't kung sakaling hanapin man niya ako, hindi niya ako matutuntun. Desididong sagot ni Lily. Sigurado ka ba dyan, bakla? Final decision na ba yan? Nakapag-move on ka na ba talaga to the highest level? Pangungulit pa ni Pamela dahilan para makatanggap siya ng isang masamang tingin. Bakit ba tanong ka ng tanong, Pampam? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinabi ko? Naiinis na tanong ni Lily sabay irap. Wow! Over naman sa pagpapalit ng karakter, bakla. Hindi ako sanay na ganito kakasungit, no? Pero anyway, kung kailangan mo ng tulong o kung kailangan sumama ako sa'yo, magsabi ka lang ha. Seryosong usapan. Nag-aalala talaga ako para sa'yo. Ayos lang ako, Pampam. Kaya ko ang sarili ko. Magsisimula ulit ako ng panibagong buhay sa San Rafael. Kasi sigurado akong sa lugar na yun, mahanap ko ulit ang sarili ko. Si Anton ang sumira ng pangarap ko. Humanda siya kapag nagkita ulit kaming dalawa. Dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang niloko niya ako. Buo ang loob na sambit ni Lily bago muling pumasok sa kwarto na parang walang nangyari. Makalipas ang 2 taon, isang malaking pagbabago ang naganap sa buhay niya. Simple lang ang pamumuhay sa San Rafael pero masaya at malayo ito sa napakaingay na gulo ng syudad. Matagal na panahon na ang dumaan subalit paminsan-minsan, hindi pa rin maiwasang sumagi sa isipan ni Lily ang lahat ng mga pinagdaanang pilit niyang binabaon sa limot. Mas naging sariwa pang mga sugat na yun dahil isang araw, isang chopper ang bigla nilang bumaba sa isang malawak na bukirin. Sakay nito ang kanyang ama na halos isang dekada niya ring hindi nakita. Anong ginagawa niyo rito? At paano nalaman kung saan ako nakatira? Hindi makapaniwalang tanong ni Lily. It's been a long time, anak. Masaya ako at nasa maayos ka ang kalagayan. Nag-aalalang sambit naman ni Gregor. It's been a long time? Nagagawa niyo pa talagang sabihin sa harapan ko? Nakalimutan niyo na ba kung paano niyo ako pinagtabuyan na parang isang tuta noon? Ano bang kailangan niyo sa akin? At basta-basta lang kayo nagpapakita. Marami tayong dapat pag-usapan, anak. Kaya pwede bang papasukin mo muna ako sa loob? Napatawa na lamang si Lily matapos marinig ang mga salitang yun. At dahil wala naman sa pagkatao niya ang maging bastos, tumawa na lang siya at pinagbuksan ng pinto ang kanyang ama habang ang mga tauhan naman nito ay nasa labas habang nagbabantay. Kung ano man ang sasabihin niyo sa akin, sabihin niyo na yun kagad dahil ayoko masayang ang oras ko.
Iritadong sambit niya sabay abot ng isang basong tubig sa kanyang ama. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lily. Gusto kong bumalik ka sa mansyon. Anong sabi niyo? Matapos ang halos isang dekada, ngayon niyo pa talaga naisipang gawin yan kung kailan hindi ko na kayo kailangan? Natatawang tanong ni Lily habang nakapamewang. Namatay ang kapatid mong si Lester. 3 buwan nang nakakalipas. Wala na akong ibang kadugo na pwedeng magmana ng kumpanya kung hindi ikaw lang, Lily. Alam kong napakalaking pabor nito. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong itama ang pagkakamali ko noon. Emosyonal na sambit naman ni Grigora. Bumawi? Ngayon niyo lang naisip yan. Nung walang awa niyo akong pinagtabuyan, wala kayong pakialam kung saan ako pupulutin. Ngayon kailangan niyo ako? Tsaka niyo ko aalalahanin? Hindi pa rin pala kayo nagbago hanggang ngayon. Hindi lang ito tungkol sa akin, anak. Ang kumpanya'y naghihingalo na. Simula na mawala si Lester. Bumagsak ang stocks. Umatras sa mga investors. May mga board members din na gustong ibenta ang shares nila sa ibang conglomerate. So bakit ako? Hindi naman ako lumaki sa mansyon. Hindi niyo ako tinuruan tungkol sa negosyo niyo. Si Lester lang naman ang laging bida sa mga mata niyo. Kasi siyang legal niyong anak. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ko, anak. Matanda na ako at madalas pabalik-balik pa sa ospital. Hindi ko naman kakayanin kung mapupunta ang kumpanyang matagal ko nang ipinundar sa hindi ko kadugo. Hindi ako babalik sa mansyon. Tahimik ang buhay ko rito. Hindi ko kailangan ng pera niyo. At lalong hindi ko kailangan ng kumpanya niyo. Kung hindi ikaw ang hawak ng kumpanya, mabibili ito ng Delcoros Corporation. Matagal ko ng kalaban sa negosyo si Antonius at isang malaking kahihiyan kung siya lang ang sasalo ng lahat ng mga pinaghirapan ko. Mabilis na namutla ang buong mukha ni Lily matapos marinig ang mga salitang iyon. Matapos kasi ang 2 taon, ito ang unang pagkakataong narinig niya ang pangalan ng kanyang asawa. Antonius Delcoro? Oo, anak. Delcoros Corporation ang nangungunang bidder ngayon. Ilang buwan na silang bumibili ng minor shares through proxy investors. Kapag nakuha nilang controlling stake, mawawala sa akin ang kumpanya. Mabilis na napakuyom ng kamao si Lily dahil hindi niya lubusang matanggap na sa kabila ng panulokong ginawa sa kanya ni Anton, matagumpay pa rin ito sa negosyo. Ilang taon man ang lumipas, hindi pa rin niya may kakaila sa kanyang sarili na sariwa pa rin ang sugat na iniwan nito at hanggang ngayon ay galit na galit pa rin siya dito. Kaya't labag man sa kanyang kalooban na makipagkasundo sa kanyang ama, wala siyang ibang pagpipilian dahil kailangan niya ito para matupad ang kanyang plano. Hindi ako lumaki sa poder niyo, kaya't wala akong alam na kahit ano tungkol sa kumpanya. Kung papayag ako sa alok niyo, baka magmukha lang akong katawa-tawa. Hindi yun mangyayari lalo pat matalino ka at nagmana ka sa akin, anak. Kung papayag ka sa alok ko, ang sekretary ko na yung bahala sa'yo. May panahon ka pa para aralin ang lahat ng tungkol sa kumpanya. Okay. Pumapayag na ako sa alok niyo, Dad. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lily na siyang mabilis na ikinagulat ng kanyang ama. Sigurado ka ba, anak? Puno ng pagtatakang tanong ni Grigora. Huwag na kayong magtanong pa at baka magbago pa ang desisyon ko. Hintayin niyo na rin ako dito dahil sasama na ako sa inyo. Pabalik ng mansyon ngayon mismo. Masyadong mabilis at magulo pa rin ang mga pangyayari para kay Lily. Subalit sa puntong yon, isang bagay ang tanging malinaw para sa kanya. 2 taon din siyang nanahimik kaya't napagtanto niyang panahon na siguro para bigyan ng leksyon ang lalaking minsang dumurog sa puso niya. Isang linggo na ang nakalipas magmula nang dumating si Lily sa mansyon, pero hanggang ngayon, labis pa rin ang nararamdaman niyang paninibago. Ngayong araw, nandito siya sa isang mall para mamili ng mga bagong damit. Subalit sa kamalas-malasan, hindi niya inaasahang masyadong maliit ang mundo at magkakasalubong pa sila ni Anton ngayon. Nang dahil sa takot at taranta, mabilis niyang kinuha ang ulo ng isang pink na mascot
upang isuot yun at itago ang sarili. Miss, sa akin yan. Bakit ba bigla mo nilang kinukuha? Iritadong tanong ng may-ari ng mascot. Pwede bang sumakay ka na lang sa trip ko, kuya? Huwag mo na muna akong kausapin dahil baka mamaya niyan mahuli pa ako nung tinataguan ko. Kinakabahan at pawis na sagot ni Lilia. Bakit ba kasi pumunta pa kayo rito sa mall kung may tinataguan kayo? Baon na siguro kayo sa utang at hinahanap kayo ng maniningil. Idadama niyo pang racket ko dyan sa kalokohan niyo. Ang ingay mo masyado, kuya. Pasalamat ka nga pinagtsatsagaan ko pang suotin tong mascot mo na mukhang isang dekadang hindi nilabhan. Sige na, umalis ka na muna. Babayaran na lang kita ng 1,000 mamaya. 1,000? O sige, sabi mo yun Kapag ako tinakbuhan mo, malalagot ka talaga sa akin. O eto, suotin mo na rin ang pangbaba ng mascot ko para naman kumpleto na ang costume mo. Malawak ang ngiting sambit ng lalaki at pagkatapos ay umalis na. Samantala, tiniis pa rin ni Lily ang init at amoy sa loob ng mascot habang sinusundan ng tingin si Anton na ngayon ay malapit na sa direksyon niya. Buong akala niya, lalampasan lang siya nito subalit nagulat na lang siya nang huminto ito sa harapan niya para maghulog ng barya. Nakangiti rin itong hinaplos ang ulo niya. You're so cute. Kung nandito lang siguro ang asawa ko, siguradong matutuwa siya kapag nakita ka. Mahilig pa naman yun sa mga bagay na kulay pink. Matapos marinig ang kalokohang yon, hindi na napigilan pa ni Lily ang sarili na magalit at mabilis niyang sinipa ang binti ni Anton. What have you done? Ikaw na nga itong binibigyan ng tip. Ikaw pa itong may ganang manipa. You're brutal as my wife. Mas lalo ko tuloy siyang namiss. Kumusta na kaya siya? Maluhaluhang sambit ni Anton sabay kuha ng kanyang cellphone. Come here. Let's take a picture. I'm gonna show it to her if I still had the chance. Dugtong niya pa. Natigil lang siya sa ginagawa niya nang biglang may tumawag. Isang emergency board meeting yon, kahit dali-dali siyang lumabas ng mall para bumalik sa kumpanya. Samantala, inis na tinanggal naman ni Lily ang suot niyang mascot nang mawala si Anton sa harapan niya. Nagulat na lang din siya nang biglang sumulpot ang isang lalaki sa harapan niya. Asawa mo siguro yung tinataguan mo, miss. May kadate ka ba rito sa mall kaya natatakot kang magpahuli? Bakit ba ang chismoso mo? Kayo talagang mga babae, ang hirap niyong timplahin. Binibigay na nga sa inyong lahat, pero humahanap pa rin kayo ng bago. Umiiling na sambit ng may-ari ng mascot. Sa sobrang inis ni Lily, mabilis siyang dumukot ng 1,000 sa bulsa niya para ibigay yon sa lalaki. At ikaw naman kuya, masyado kang chismoso. O etong 1,000 mo. Daig mo pa si Boy Abunda sa sobrang dami mong tanong. Iritadong sambit ni Lily bago lumabas ng mall at bumalik ng kotse. Mabuti na lang at makalipas ang 5 minuto, agad na ring dumating ang kaibigan niya na kanina niya pa hinihintay. Akala ko ba mamimili tayo ng mga damit bakla? Bakit naman dito sa kotse mo ako pinatagpo? Wala na ako sa mood dahil munti ko nang makasalubong ang manloloko kong asawa, Pampam. Wala pa rin talaga siyang pinagbago. Hanggang ngayon, puro kasinungalingan pa rin ang lumalabas sa bibig niya. OMG! Nagkita kayo ni Papa Anton? Baka naman, destiny na mismo ang gumagawa ng paraan para magkita kayong dalawa. Uso pa naman ang second chance ngayon. Alam mo, Philip Jr. Natividad, hindi ako natutuwa sa mga biro mo, okay? Wow! Atake ka bakla! May pa-full name ka pang nalalaman. Sige, mas lalo mo pang ipamukha sa akin na junior ako since birth. Nagbibiro lang naman ako . Pero alam mo, magmula nung naghiwalay kayo ni Anton, ang laki na ng pinagbago mo. 2 taon na rin kitang hindi nakikitang tumawa o ngumingiti ng hindi sarkastiko. Ikaw ba talaga si Lily o baka naman mamaya sinapian ka na pala ng dyablo? Umiiling na sabi ni Pamela. Obviously, I'm no longer the same as before, Pampam. Tama lang naman na baguhin ko ang sarili ko matapos ang lahat ng pinagdaanan ko noon. Ay wow, taray! Spell obviously. Huwag mo nga akong ini-English bakla. 75 lang ang grade natin sa subject na yan noon. Nagdala lang tayo ng floor wax at walis tambo para pumasa. Pero sige, kung yun ang gusto mo, sasabay na lang kita.
Sosyal na nga palang BFF ko ngayon kasi hindi magtatagal, ikaw na ang magmamana ng Verdes Corporation. Napailing na lang si Lily sa lakas ng boses ng kaibigan niya. Matapos nilang makapamili ng mga bagong damit, agad na rin siyang bumalik sa office para aralin ang lahat ng mga binigay na folders ni Mrs. Asuncion, ang sekretary ng daddy niya. Ginugol niya ang buong taon upang aralin ang lahat ng tungkol sa negosyo. Nang dahil sa walang tigil na pagsusumikap, natutunan niya naman yon. Hanggang sa isang araw, isang invitation card ang binigay ni Mrs. Asuncion sa kanya. Monday Eternal Summit? Para saan to? Puno ng pagtatakang tanong ni Lily habang nakatitig sa isang sosyal na invitation card. It's an exclusive annual convergence of the most influential figures in the luxury beverage industry, ma'am. Think of it as a high-profile summit where conglomerates, vineyard dynasties, and international investors discreetly negotiate multi-million or sometimes multi-billion peso deals. So, malalaking kumpanya palang dadalo. Ibig sabihin, nandun din si Mr. Antonius Del Coro, right? Yes, ma'am. Kumpanya niya ang nangunguna sa industriya, kahit hindi siya pwedeng mawala doon. Okay, I'll be there. Oras na rin para may pakilala kong sarili ko sa lahat bilang successor ni Daddy. Nakangiting sambit ni Lily habang umiinom ng wine lalo pat isang magandang plano ang bigla na lang sumagi sa isipan niya. Makalipas ang 3 araw, ginanap na rin ang isang napakalaking party sa isang eksklusibong barko. Agaw pansin si Lily sa suot niyang pulang dress na may mataas na slit. Pinaresan niya rin yun ng isang mataas na silver na takong dahilan para mas lalong lumitaw ang mahaba at makinis niyang mga binti. Mula sa dulong bahagi ng barko, kita niyang isang pares ng mga matang nakatitig sa kanya at mukhang nagtataka. Subalit sa halip na lapitan ng asawa niya, bahagya lang siyang ngumisi at agad na pinuntahan si Mr. Laurent. Isa itong European investor na may hawak na malalaking negosyo sa 3 bansa sa Asia. Mr. Laurent, I heard you're expanding your portfolio in Southeast Asia. Confident na sambit ni Lily kahit na hindi pa gaanong maganda ang accent niya. Who are you? Kunot noong tanong ng foreigner. Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Lily, the future CEO of Verde Corporation and the only daughter of Grigor Saavedra. So, you're the gorgeous woman he's talking about. It's nice to meet you, honey. Mabilis tinanggap ni Lily ang alok ng beso ng foreigner. Mas lalo pa nga niyang inilapit ang sarili niya rito dahil sigurado siyang nakatitig ang asawa niya sa kanya. Hindi naman siya nagkamali ng akala sapagkat sa dulong barko, puno ng pagtatakang nakatitig si Anton sa kanya, lalong-lalo na sa suot niya. I can't believe this, bro. Si Lily ba talagang magandang babaeng yun? Ang laki ng pinagbago ng asawa mo. Mas lalong naging chicks. Nangasar na sambit ni Lucas. What is she doing here? At bakit masyadong touchy ang lalaki yun sa kanya? Nanggigigil na tanong ni Anton habang nakakuyom ang 2 kamao. Bigyan mo lang ako ng signal, boss. Uupakan kong lalaking yun. Ano? Game na ba? Hindi na kailangan. Matapos sabihin ang sagot na yun, walang pagdadalawang isip na lumapit si Anton sa foreigner upang suntukin ito ng malakas. Nang dahil sa ginawa niya, kitang-kita niya kung paano nagulat si Lily, pati na rin ang iba pang mga bisita. Nang dahil sa gulong yun, mabilis niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa upang dalhin ito papasok sa isang kwarto. Aray ko, Anton! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako dinala rito? Naiinis na sambit ni Lily. I'm sorry if I hurt you, wife. Anong wife? Wife mo yung mukha mo. Naiibang ka na ba? O baka naman, naingkanto ka na. Kaya basta ka nalang gumagawa ng gulo ngayon. That guy is touchy. Anong gusto mong gawin ko? Manood na lang habang pababa ang kamay niya sa bewang mo? Eh ano naman kung hawakan yung puwet ko? Eh di magpahawak ka rin ng puwet sa iba. Hindi naman kita pinipigilan eh. Damn wife, your mouth is too dirty. 2 taon lang tayong hindi nagkita. Ganyan ka na kagad kung magsalita sa akin. Tama
Tama ka, Anton. 2 taon. 2 taon na tayong hiwalay. Kaya bakit ka ba umaasta ngayon na parang wala kang ginawang kasalanan sa akin? Akala mo ba basta ko lang makakalimutan lahat ng yun? Sambit ni Lily dahilan para saglit na matahimik ang kanyang asawa. I'm really sorry, wife. Pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong ayusin ang lahat ng gulo at hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. 2 taon nang nakalipas at ngayon mo lang talaga naisipang gawin yan? Matagal na akong naka-move on sa'yo, Anton. Okay? You're still married to me, wife. May bisa pa rin ang kasal natin. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. So please hear me out. Let's fix everything, baby. Sa puntong yun, hindi na napigilan pa ni Lily ang pangangalti ng palad niya at isang malakas na sampal ang iginawad niya sa kanyang asawa. Sa sobrang lakas ng puwersa niya, ay kita niyang biglang pamumula ng pisngi nito. Singkapal talaga ng kalyo ni Pampam yung pagmumukha mo, Anton. Tapos na tayo, okay? At huwag kang mag-alala. Ipapaasikaso ko ng sekretary kong tungkol sa annulment natin. Dahil ayokong gamitin ang apelido mo once na formal na may pasa sa akin ni Dadang kumpanya. Buo ang loob na sambit ni Lily na mas lalong nagdulot ng pagkagulat sa mukha ng kanyang asawa. Kumpanya? Anong kumpanyang sinasabi mo, wife? Alam mo, Anton, paminsan-minsan din maglinis ka ng tenga, hindi yung puro trabaho ang inaatupag mo, okay? Pero kung hindi mo talaga narinig, di uulitin ko. Magkakaroon ako ng sarili kong kumpanya. Kaya sa halip na busitin ako, bakit hindi ka nalang mag-focus dyan sa negosyo mo? Ikaw din, baka isang araw, bigla nalang mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Nakangising sambit ni Lily at pagkatapos ay walang paligoy-ligoy na iniwan ang kanyang asawa na tulala pa rin sa lahat ng sinabi niya. Samantala, hindi mapakali si Antonio gabing yun. Hindi mawala sa isipan niya ang kanyang asawa. Lumipas ang 3 araw na natutulala pa rin siya sa lahat ng kanyang mga nalaman. Ano boss? Magre-relapse na lang ba tayo buong araw? 3 meeting na rin ang hindi mo sinipot. Malapit-lapit na rin ang product launching natin. Paalala ni Lucas. I signed the annulment papers yesterday. Kaya't hindi ko maiwasang mag-alala para sa asawa ko. Lalo pat siya na ngayon ang CEO ng Verde Corporation. Matagal ko nang gustong pabagsakin at borhin yun sa industriya. Pero hindi ko akalaing masyadong maruming maglaro si Gregor para gamitin ang asawa ko laban sa akin. Nag-aalalang paliwanag ni Anton matapos niyang mapagtagpi-tagpi ang mga nangyayari. Ha? Anong sinasabi mo, boss? Magiging CEO ng kumpanyang Amazon ang mong asawa? Puno ng pagtatakang tanong ni Lucas. Sigurado kong alam ni Gregor ang lihim na pagpapakasal ko, pati na rin ang anak niya. Hindi naman niya basta tutulungan si Lily kung wala siyang makukuhang kapalit. Matagal na niyang inabandon ang sarili niyang anak, Lucas. Hindi siya basta tutulong kung hindi naman siya makikinabang. So, anong plano mo ngayon? Keep an eye on my wife. Huwag kang mag-alala, boss. May naisip akong plano. Sigurado akong jackpot ka dito at wala nang kawalayang dragon mong asawa. Natatawang sambit pa ni Lucas. Hindi na nagsalita pa si Antonia dahil muli siyang natahimik nang mapatingin siya sa litrato nila ni Lily. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang matinding pangungulila niya para dito. At ngayong nasa maayos na kalagayan ng lahat, gusto niya itong bawiin. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kapatawaran nito na matagal na niyang sanang ginawa. Sa kabilang banda, isang magandang plano rin ang naisip ni Lily. At para may sakatuparan ng planong yun, ilang gabi rin siyang walang maayos na tulog bilang paghahanda sa product launching ng kumpanya nila. Naudlot lang ang tuloy-tuloy niyang trabaho dahil isang araw, bigla na lang siyang sinundo ng kaibigan niyang si Pamela. Saan mo na naman ba ako dadalhin, Pampam? Hindi mo ba nakikitang busy ako sa trabaho? Ano ka ba naman, bakla? Sa sobrang sipag mo sa trabaho baka naman paglamayan ka na. Broke pa naman ako kaya wala akong pang-abuloy sa'yo. Natatawang sagot naman ni Pamela. Anong broke? Hindi ba't magandang trabaho mo ngayon? Ginastos mo na naman ba sa lalaki yung pera mo? Hindi, no?
Kaya ko mabuhay ng walang dilig bakla. Kaya ako bro kasi nag-down payment ako sa hulugan kong kondo. Ang mabuti pa, tumambay tayo doon at mag-inuman. Marami pa akong gagawin, Pampam. Sige na, sa ibang araw na lang ako. Hindi na nagawang tapusin pa ni Lily ang sasabihin niya nang sapilitan siyang isakay ni Pamela papasok sa kotse niya. Kinuha na rin ito ang susi mula sa kanya bago umupo sa driver's seat. Wala nang pero-pero, okay? Huwag kang mag-alala bakla. For sure, mag-i-enjoy ka sa mangyayari ngayong araw. Napailing na lang si Lily dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan. Napilitan na lang din siyang uminom hanggang sa bahagya niya siyang makaramdam ng pagkahilo. Ilang saglit pa, muling hinigit ni Pamela ang kamay niya at sapilitang dinala sa kwarto nito. Pagpasok niya roon, laking gulat niya nang makita niya si Anton na nakaupo sa kama at mukhang hinihintay ang pagdating niya. Nananaginip ba ako? Anong ginagawa mo rito walang iyang lalaki ka? Naiinis na sambit ni Lily at pagkatapos ay kumuha ng unan para batuhin ang kanyang asawa. Let's talk, wife. I need to tell you something. Mahinahong sagot naman ni Anton. Something mo yung mukha mo? Ano bang pinakain mo kay Pampam at pati siya nagawa mo pang idamay dito sa kahibangan mo? Hindi mo na ba talaga ako titigilan, Anton? Calm down and let's talk, wife. Kung parati ka nalang sisigaw, baka hingalin ka niyan. Kilala mo naman ako, hindi ba? Alam mo rin ang lahat ng pinagdaanan ko mula pagkabata. Kaya hindi ka na dapat naninibago. Hindi ako nakikinig sa kahit anong paliwanag. Para saan pa bang paliwanag na yon? Para paikutin ako? Para bilugin na naman ang ulo ko sa walang katapusan mong kasinungalingan? Hinihingal na dugtong pa ni Lily habang unti-unting namumuo ang mga luhas sa mga mata niya. I know everything, wife. Kaya nga sinusubukan kong kausapin ka sa pinakakalmadong paraan. Kasi alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. So please, can you hear me out this time? I will explain everything. Hindi kita bibiglain at ipapaintindi ko sa iyong lahat para hindi kita masaktan. Nagmamakaawang sagot ni Anton. Para saan ba bang lahat ng paliwanag mo? Kung may nagugustuhan na akong ibang lalaki. Wala na akong nararamdaman para sa iyo, Anton. Kaya pwede ba? Itigil mo ng lahat ng kalokohan mo? I don't believe you, wife. Alam kong mahal na mahal mo pa rin ako. Ano pa bang kailangan kong gawin para pakinggan mo ko? Do I have to beg in front of you? Sabihin mo lang sa akin at walang pagdadalawang isip akong luluhod sa harap mo. Umiiyak na pakiusap ni Anton. Kahit umiyak ka pa ng dugo sa harapan ko, hindi na magbabago pang desisyon ko. You lost me once, and you won't get me twice, Anton. Hindi na akong dating Lily na marupok at madaling paikutin. Itatak mo yun sa kukote mo. Matapos sabihin ang mga salitang yun, inis na bumalik si Lily sa harap ng pinto upang sipain yun sa sobrang inis. Nang dahil sa ginawa niya, mabilis na binuksan ni Pamela ang pinto. Ano ka ba naman bakla? Kakabili ko pa lang nitong kondo ko. Balak mo na agad sirain ang pinto. Sa susunod na dalhin mo ako sa gantong klaseng kalokohan. Kalimutan mo na lang na magkaibigan tayo, Pampam. Iritableng sambit ni Lily at mabilis na lumabas para sumakay ng kotse niya at umuwi na lang. Sa puntong iyon ay mas lalong dumoble ang inis na nararamdaman niya para kay Anton. At bilang ganti rito, mas lalo niya ring pinagtuunan ng pansin ng trabaho, lalong-lalo na ng formal na maisalin sa kanya ang pangangalaga sa kumpanya. Kinabukasan maaga pa lang ipinatawag niya na si Mrs. Asuncion sa office niya. Any updates with the new product? 2 buwan na lang natitira at hindi tayo pwedeng maghuli sa oras. Sambit ni Lily habang marahang hinihilot ang kanyang sentido. The branding team finalized the label design. Packaging is in the production phase. However, may problema po tayo sa supplier. Anong problema? Akala ko ba settled na ang lahat? Our primary glass bottle manufacturer from Palmera Island is delaying confirmation. Nagre-request muna sila ng contract negotiation bago mag-release ng first batch. Maaga natin silang nasabihan . Bakit ngayon pa sila nag-iinarte? It seems like another company offered a higher bid. Mas malaki po ang advance payment.
Matapos marinig ang mga salitang yun, mabilis na sinara ni Lily ang kanyang laptop at pagkatapos ay napasandal na lang sa upuan. Schedule a flight. I'll go to Palmera personally. Sigurado po ba kayo, ma'am? The island is quite remote. Hindi rin magandang panahon ngayon. Kung gusto nyo, mag-uutos na lang ako ng mga tauhan o pwede namang ako na lang ang personal na pumunta doon. I can do it, Mrs. Asuncion. Umuwi ka na lang ng maaga ngayon dahil alam ko may sakit ang anak mo. Hindi pwedeng madali ang product launching natin dahil matagal na itong nasa plano ni Dad. This product is our comeback line. Kapag nadali ito, tuluyan tayong babagsak. Desidido at buo ang loob na sambit ni Lily. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras para ayusin ang mga gamit at bumiyahe. Nang makarating sa Palmera Island, agad niyang pinuntahan at kinausap ang isa sa mga supplier. Magkano ang offer nila? Iritadong tanong niya sa isang lalaki. Ano pong ibig sabihin niyo, ma'am? Nagtatakang tanong naman ni Michael. Magkausap na tayo nung nakarang linggo. At alam mo namang ayoko ng kahit anong problema, hindi ba? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Dahil alam ko namang may nag-offer sa'yo ng mas malaki. Kaya nadidali ang production namin. Pasensya na po, ma'am. Bago man kayong CEO, alam niyo pa rin dapat na ang negosyo ay negosyo. Mas malaki ang offer nila sa amin. 30% higher kaysa sa current contract. Okay, I'll increase our volume commitment. 3-year contract. Sapat na naman siguro yun para hindi na kayo bumukod pa ng ibang kumpanya, hindi ba? Desididong sambit ni Lily na siyang nagdulot ng pagkagulat sa mukha ni Michael. Talaga, ma'am? Yes, kaya huwag ka nang maraming tanong pa. Ayoko na ng kahit anong problema, okay? Matapos makita ni Lily ang pagtango ng supplier, nagulat na lang siya nang biglang kumulog ng malakas. Nang dahil doon, naalala niyang sinabi ng sekretary niya kanina na hindi magandang timplangay ng panahon. Ilang saglit pa, bumuhos ang malakas na ulan dahilan para ma-stranded siya sa isla. Sa kabilang banda, makalipas ang isang linggong pangungontrata, kumpiyansa si Anton na tatawagan na siya ng supplier mula sa Palmera Island para sa final na pirmahan ng exclusivity contract sa custom-made bottle ng bagong produktong ilalabas niya. Ngunit nang walang tawag na dumating, siya na mismong bumiyahe roon upang tsaking walang aberya at walang ibang makakasungkit ng deal. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa isla ay sanalubong siya ng paparating na bagyo. Nag-brownout din sa buong lugar at nagkansela ng biyahe pabalik sa mainland. Ilang saglit pa, isang lalaking lumapit sa kanya. Sir, sa inyo na muna ang flashlight na ito at doon kayo sa kubo tumuloy. Pasensya na sa aberya. Madalas talagang mawala ng kuryente rito kapag masama ang panahon. Problemado at nagkakamot ang ulong sambit ni Robert na ngayon ay basang-basa na ng ulan. It's okay. Salamat dito sa flashlight, Manong. Nakangiting sagot naman ni Anton. Matapos ang maikling usapang yun, agad na rin siyang pumunta sa itinuro nitong kubo. Ngunit pagdating niya ron, isang pamilyar na boses mula sa isang babae ang narinig niya. Umiiyak ito sa isang sulok kaya't dali-dali niya itong pinuntahan at tinutukan ng flashlight. Nang makita niyang nakakaawang mukha ni Lily, mabilis niya itong nilapitan para yakapin. Stop crying, wife. I'm here. Hindi ako aalis sa tabi mo. Puno ng pag-alala ang sambit niya lalo pat alam niya kung gaano kalaki ang trauma ng dati niyang asawa sa dilema. Madalas kasi itong ikulong ng kanyang ina noon sa loob ng cabinet. Bukod pa ron, ilang beses din itong tinaboy at inabandona ng sariling ama. Masyadong masakit ang lahat ng pinagdaanan nito noon, kaya kahit na marami siyang gustong sabihin, hindi niya ito kayang biglain. Itago mo ako, Anton. Baka dumating si Mama. Siguradong sasaktan na naman niya ako. Humihikbit nanginginig na sambit naman ni Lily. Your mom is not here, wife. Ako nandito ngayon sa tabi mo. Kaya siguradong ligtas ka. Okay? Stop crying. Pagpapatahan ni Anton sa asawa habang marahang hinahaplos ang buhok nito.
Akala ko, nakalimutan ko ng lahat ng ginawa niya sa akin noon pero hanggang ngayon, nasasaktan pa rin pala ako, Anton. Bakit kaya ang unfair ng mundo pagdating sa akin? Alam mo ba masyadong maalaga at mapagmahal si mama sa mga anak niya sa tunay niyang asawa? Ganon din si daddy nung nabubuhay pang mga kapatid kong si Lester noon. Samantalang ako, lagi na lang nila akong tinatago noon. O kaya naman pinagpapasapasahan. Hanggang sa isang araw napagod na lang sila kasi bukod sa anak na nga ako sa labas, isa pa akong malaking kahihiyan. Gusto ko lang namang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Mabait naman ako at matulungin sa ibang tao pero bakit ako na lang laging pinaparusahan? Hindi naman ako malakas eh. Nakakapagod ding umiyak. Walang tigil sa pagbuhos sa mga luha ni Lily habang nagkikwento. Samantala, nanatiling tahimik naman si Anton habang pinapakinggan ang kanyang asawa. Nang tumigil ito sa pagsasalita, doon lang siya tuluyang nagsalita. You can rest on my shoulder, wife. Ang mabuti pa, kakantahan na lang kita. Paborito mo yung Heaven by Bryan Adams, hindi ba? Gamit ang konting liwanag, kitang-kita ni Anton ang marahang pagtango ni Lily. At dahil doon, nagsimula na siyang kumanta. Napaiyak na lang tuloy siya habang ginagawa yon dahil bumalik sa isipan niyang lahat ng magagandang alaala nila noon. Lalong-lalo na ang unang beses nilang pagkikita. Nang matapos niya ang kanta, wala na siyang ingay na narinig pa. Naramdaman niya na lang din ang pagsandal ng kanyang asawa sa kanyang balikat habang natutulog. I miss you more than anything, wife. Sana hindi na matapos pang araw na to. Bulong ni Anton sa kanyang sarili habang marahang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. Makalipas ang 2 araw, doon lang tuluyang nagising si Lily. Nang ilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, doon lang niya napagtantong nasa ospital siya. Nag-aalalang lumapit tuloy si Pamela sa kanya. Diyos ko, bakla! Parang atakin ako sa puso sa sobrang kaba. Bakit ba naman kasi masyado kang bugbog sa trabaho? Ayan tuloy, sa ospital ang bagsak mo ngayon. Kumusta ka na ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako, Pam. Pasensya ka na kung naabala pa kita sa pagsundo mo sa akin sa Palmera Island. Nahihiyang sambit ni Lily nang maalala niya kung paano niya ito sungitan nung isang araw. Hindi akong sumundo sa'yo, bakla. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng nangyari sa isla? Puno ng pagtatakang tanong ni Pamela. Mabilis namang napatakip si Lily ng kanyang bibig nang bumalik sa isipan niyang walang katapusan niyang pag-iyak at pagdadrama sa tabi ni Anton. Buisit, tawagan mo ang sekretary ko ngayon at magpabili ka ng bakanting lote. Bakanting lote? Aanin mo naman, bakla. Gusto kong ibaon mo ako ngayon din sa lupa, Pam. Iritableng dugtong pa ni Lily, lalo na nang maalala niyang malawak niyang ngiti habang kinakantahan siya ni Anton. Ay wow, sosyal! Afford na afford ng lote. Malayong-malayo talaga tayo sa buhay ka ng lati noon, bakla. Pero anyway, ano bang klaseng kahiyan ang ginawa mo? May nangyari ba sa inyo ni Anton? Nadiligan na ba yung petsa mo matapos ang 2 taong pagkakatuyot? Natatawang tanong ni Pamela. Tigilan mo nga ako, Pam. Ang mabuti pa, babalik na lang ako sa trabaho. Trabaho na naman? Masyado na ba talaga matigas yung ulo mo, bakla? Ayos lang ako at walang masakit sa akin. At saka tatawag sa akin si Daddy mamaya para magtanong tungkol sa product launching. Hindi naman pwedeng nakatungangan na lang ako mamaya at walang masabi. Dugtong pa ni Lily bago mabilis na tinanggal ang mga dextrose na nakabit sa kanya. Kung ano-ano pa ang sinabi sa kanya ni Pamela, subalit hindi niya na yun pinakinggan pa. Sa halip, saglit siyang umuwi ng kondo niya para maligo at magpalit ng damit. Matapos ang konting pagayos, agad na rin siyang pumunta sa kumpanya na parang walang nangyari. Pagdating niya ron, bumungad sa kanyang sandamakmak na trabaho. Doon niya inubos ang kanyang oras para makalimutan ang unti-unting pagrupok ng puso niya sa dating asawa. Hanggang sa hindi na niya namalayan pa ang mabilis na paglipas ng oras at ang pagdating ng mismong araw ng product launching ng kumpanya. Punong-puno ang ballroom ng media, wine critics, investors, reporters
at mga kilalang personalidad sa industriya. Napangiti na lang sa Lily habang tinitingnan niya kung paano masarapan ang mga ito sa bagong produktong nilabas ng Verde Corporation. Ngunit mabilis na nawala ang ngiting yun nang magsalita si Mr. Morgana. "This is oddly familiar." Nagtatakang puna ng matanda dahilan para makuha niyang atensyon ni Lily. "Familiar? What do you mean, Mr. Morgan? Sinigurado kong kakaibang lasa ng wine na yan sa lahat ng mga produktong nasa market." Sagot naman ni Lily. "The aroma profile, dark cherry, and the hint of spice. Parehong-pareho ito sa produktong inilabas ng Delcores Corporation kanina." Labis na nanlamig sa Lily nang marinig niya ang mga salitang yun. Hindi niya lubos sa kalain na lilitaw ang gantong klaseng iskandalo, lalo pat buong akala niya ang produktong ito ang makakatalo sa lahat ng mga malalaking kumpanyang kakompetensya nila. At mang magsasalita na sana ulit siya, subalit nagulat na lang siya nang dumugin siya ng mga reporters at sunod-sunod na nagtanong. "Miss Saavedra, Delcores claims their product has been in development for 2 years. Care to explain the similarity? Is this a case of formula duplication? And Delcores Corporation ang pinakamalaking kumpanyang nangunguna sa luxury beverage industry. Did your company copy their blend composition?" Ramdam ni Lily ang unti-unting pag-ikot ng paligid niya dahil sa sobrang kaba at sa dami ng mga matang nakatingin sa kanya ngayon. Bagamat nanginginig, pinilit niya pa rin ang sariling magsalita sa harap ng maraming tao. "That's impossible. Pinaghirapan namin lahat ng produktong ito." "Sinasabi mo bang ang Delcores Corporation ang nangobe sa inyo?" Dugtong na tanong pa ng isang reporter. Hindi na nakasagot pa si Lily nang bigla na lang siyang pinalibutan ng mga tauhan niya upang hindi na malapitan pa ng mga reporter. Tanging ang sekretary niya na lang ang humarap sa mga ito. Nang makabalik siya sa kotse, agad siyang dinala ng driver sa mansyon dahil may mahalaga raw sasabihin ng kanyang daddy. Inihanda na niya ang sarili sa galit nito, kaya't saktong paglapit niya ay tumungo na agad siya at humingi ng tawad. "Dad, I'm sorry. Masyado akong kinabahan kanina sa dami ng tanong ng mga reporters, kaya hindi ko na ipagtanggol ng maayos ang produkto natin. Hindi ko rin na alam kung paano." Hindi na naituloy pa ni Lily ang kanyang sasabihin dahil bigla na lang siyang niyakap ng kanyang ama. Sa puntong yun, napaiyak na lamang siya. Sa loob kasi ng 25 years, yun ang unang pagkakataon at naramdaman niya ang bisig nito. Nang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya, isang magandang ngiti rin ang pinakawalan nito. "You did great, anak. I'm proud of you." "Ano namang nakaka-proud sa ginawa ko, Dad? Sa halip na may angat ko ang kumpanya natin at mapabagsak ang kumpanya ng Delcoro, naipit pa tayo sa isang malaking iskandalo. Paano ba naman kasi nangyari ang produktong nilabas nila parehong-pareho para sa atin?" Puno ng pagtatakang tanong ni Lily. "Huwag ka nang masyadong mag-isip, anak. Sigurado naman akong ang kumpanya ng Delcorong lalabas na mali rito at hindi tayo." Nakangising sambit pa ni Gregor. "At paano naman kayo nakakasiguro, Dad? Malaking kumpanyang Delcoro at mahirap silang kalaban." Nag-aalalang tanong pa ni Lily, dahilan para hawakan ng kanyang ama ang pareho niyang balikat. Sa puntong yun, hindi niya alam kung bakit siya kinabahan. "Ikaw ang kahinaan ni Anton, anak. Sigurado kung hindi ka niya hayaang maipit sa gantong klaseng kabigat na sitwasyon." Lihim na napalunok si Lily dahil hindi niya inaasahan ang mga salitang yun mula sa kanyang ama. Gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Mas lalo ring bumigat ang sitwasyon dahil kinabukasan. Mas lalong umingay ang media dahil sa ginawang press conference ni Anton. Doon na rin ito inamin na nagkaroon ng problema ang kumpanya niya sa internal development process at handa niyang akuin ang pagkakamali. Matapos manood ng balita, sakto namang dumating ang kaibigan niyang si Pamela para kumustahin siya. "Nabalitaan kong lahat ng nangyari, bakla. Ano, okay ka lang ba? Kailangan kong makausap si Anton, Pampam. May number ka ba niya?" "Oo, bakla. Textmate kasi kami ni Lucas, kaya nahingi ko ang number niya. Sigurado ka bang okay ka?
Malakas naman ang aircon pero bakit pinagpapawisan ka? Kailangan ko siyang makausap kasi hindi ko maintindihan kung bakit sinira niya ang mismong pangalan ng kumpanya niya sa harap ng media. Noon pa man, saksi ako kung gaano siya kasipag sa trabaho at kung gaano niya pinaghihirapan ang lahat ng bagay para makuha to. Nag-aalalang paliwanag pa ni Lily. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ba't ito naman talaga ang plano mo? Ang pabagsakin at sirain ng kumpanya ng dati mong asawa? Hindi sa ganitong paraan. Lalo pat ramdam kong may mali sa mga nangyayari. Imposible kasing parehong-pareho ang produktong nilabas namin. Kailangan kong makausap si Anton ngayon din. Matapos sa makuha ang number mula kay Pamela, mabilis na tinawagan ni Lily ang kanyang dating asawa. Pauli-uli rin siya at hindi mapakali habang naghihintay ng sagot nito. Subalit ni isang sagot ay wala siyang napala. Ilang saglit pa, isang unregistered number ang tumawag sa kanya. Nang sagutin niya yun, otomatikong nabitawan niya ang hawak niyang cellphone dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ni Lucas. Walang tigil sa pagbuhos ang mga luha ni Lily nang malaman niyang matapos ang press conference na aksidente ang dati niyang asawa sa minamaneho nitong kotse. Nang makarating sa ospital, agad siyang nagpumilit na pumasok sa ICU. Subalit, agad din siyang binuhat ni Lucas palayo. Bitawan mo ko! Kailangan kong makita si Anton! Kailangan ako ng asawa ko! Nagmamakaawang sambit niya at unti-unting napaluhod. Hindi tayo pwedeng pumasok doon, Lily. Mas mabuting hintay na lang natin ang sasabihin ng doktor. Nag-aalalang sagot naman ni Lucas habang pinipigilang bumagsak ang mga luha sa mga mata niya. Kasalanan ko lahat ng to, Lucas. Kasalanan ko lahat ng to. Kapag may nangyaring masama kay Anton, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Calm down, Lily. Walang mangyayaring masama kay Anton. Magiging maayos din ang lahat. Sa kabila ng pagpapaganang loob, hindi pa rin nababawasan ang bigat ng nararamdaman ni Lily. Nanatili siyang balisa habang naghihintay sa waiting area. Nabawasan lang ng konti ang pag-aalala niya nang lumabas ang doktor at sinabing stable ng kalagayan ni Anton. Nang makapasok siya sa kwarto at nang makita niya ang mga sugat na natamo ng kanyang asawa habang wala itong malay, mas lalong bumuhos ang mga luhas sa mga mata niya. Paano nangyaring lahat ng to, Lucas? Alam ko kung gaano kaingat magmaneho si Anton, kaya't bakit siya na-aksidente? Wala pa siyang tulog matapos ang lahat ng nangyari kahapon at kanina, Lily. Mabigat din ang loob niya dahil hindi siya lubos na makapaniwalang ang produkto niya na 2 taon niyang pinaghirapan ay napunta lang sa wala. Pagkikwento ni Lucas dahilan para mas lalong magulo ang isipan ni Lily. 2 taon? Kung sariling produkto niya pala yun, bakit bigla na lang siyang nagpatawag ng press conference? Bakit basta na lang inako ang lahat sa harap ng publiko? Bakit hindi man lang siya nagpaimbestiga para malaman ng lahat kung sino talagang nagkamali? Ginawa niyang lahat ng yun para protektahan ka, Lily. Hindi niya gustong pagpiyastahan ka ng publiko at masangkot sa kahit anong iskandalo. Alam kong wala ako sa posisyon para sabihin to. Pero panahon na rin siguro para malaman mo ang totoo. Ang daddy mo ang magnanakaw. Base sa investigasyon, may tauhan siya sa kumpanya namin na nag-leak ng lahat ng private information tungkol sa i-release naming produkto. Mas lalong bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Lily nang mapagtanto niyang hanggang ngayon wala pa rin pinagbago ang kanyang ama. So ibig sabihin, hindi pala talaga totoong minahal at tinanggap ako ni Daddy? Ginamit lang niya ako laban kay Anton? Ginamit lang niya ako para gumandang imahe ng kumpanya niya? Masakit mang tanggapin pero yun ang totoo, Lily. Marami ka pang bagay na hindi alam pero sa tingin ko, wala na ako sa posisyon para sabihin pang lahat ng yun. Gusto ko lang ding malaman mo na mahal ka ni Anton at lahat ng bagay na ginagawa niya para sa ikabubuti mo. Mas lalong bumigat ang nararamdaman ni Lily. Lalong-lalo na nang hawakan niya ang kamay ng kanyang asawa. Sa loob ng 3 araw na wala itong malay, hindi siya umalis sa tabi nito. Ginawa niyang lahat para bumawi at alagahan ito katulad ng madalas niyang ginagawa noon.
Hanggang sa isang araw, muli siyang natulala dahil sa pagpasok ng isang lalaki. At ang lalaking yun ay kamukhang-kamukha ng asawa niya. You must be Lily, ang pinakamamahal na asawa ng kakambal ko. Nakangiting tanong ni Axel, dala ang mga prutas na binili niya para sa kapatid. Sino ka? Totoo bang nakikita ko ngayon? O baka naman epekto lang to ng walang tulog? Kaluluwa ka ba ni Anton na bigla na lang humiwalay sa katawan niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Lily. You're naturally funny. I'm Axel, his twin brother. May rason kung bakit hindi niya ako pinakilala sa'yo. Pero natutuwa ako ngayon kasi nakita na kita. I'm really happy to see you, Lily. Teka, hindi pa rin ako makapaniwala na may kakambal si Anton. At nahihirapan akong makita kung anong pinagkaiba niyong dalawa. I know it's hard to believe it, but yes, totoo ako. Masyadong komplikado ang pamilya namin pero ang kapatid ko nang bahalang magpaliwanag sa'yo. Ramdam ko namang bukas na bukas magigising na rin siya. Maupo ka muna, Axel. Pagpasensya muna kung nauutol ako. Hanggang ngayon kasi, nahihirapan pa rin akong iproseso ang lahat ng mga nalaman ko ngayon. I know it's hard to process everything. Gusto ko lang sabihin sa'yo na magpakatatag ka. Magiging maayos din ang lahat. Napangiti na lang si Lily nang marinig niya ang mga salitang yun, lalo pat nararamdaman niya kung gaano kabuting tao si Axel. Marami pa sana siyang gustong itanong dito, subalit makalipas ang ilang minuto, bigla na lang tumunog ang cellphone niya. Kahapon pa palang tumatawag ang daddy niya, kaya't nagdesisyon siyang siputin ito ngayon. Pagdating niya sa mansyon, isang malakas na sampalang bigla na lang tumama sa pisngi niya. Ilang araw kang hindi pumasok sa trabaho. Hindi ka rin sumipot sa emergency board meeting. Gusto mo ba talagang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Galit na tanong ni Grigor. Kung meron mang dapat na magalit dito, ako yun, Dad. Isa kayong magdanakaw. Ninakawan niyo ang mga Del Coro. Kaya ba hindi man lang kayo nag-alala nang masangkot ang pangalan ko sa iskandalo? Kasi alam niyong ako ang kahinaan ni Anton at gagawin niyang lahat para protektahan ako. Galit at umiiyak na tanong ni Lily. Ano bang sinasabi mo, anak? Si Anton ang magnanakaw at hindi ako. Noon pa man, siya na talaga ang panira sa mga plano ko para sa kumpanya. Bakit ka ba naniniwala sa kanya kaysa sa sarili mong ama? Mas kilala ko siya kaysa sa inyo. Kaya wag na kayo magtaka pa kung bakit mas kinakampihan ko siya. Isang malaking pagkakamali na nagtiwala ako sa inyo dahil mula noon hanggang ngayon, hindi niyo naman ako tinuring na anak. Ginagamit niyo lang ako para sa sarili niyong interes. Binigay ko na sa iyo ang kumpanya. Ano pa bang gusto mo, Lily? Hindi ko kailangan ng kumpanya niyo, Dad. Ang gusto ko lang naman, mahal niya tanggapin niyo ako katulad ng mga bagay na kusa niyong ibinibigay sa legal niyong anak. Masyado ba talagang mahirap na ipagkaloob sa akin yung, Dad? Basag ang boses na tanong pa ni Lily. Nakapangalan na sa'yo ang mga negosyo ko, Lily. Hindi pa ba sapat lahat ng yon para hindi talikuran mo ang sarili mong ama ngayon? Ang pinakaayoko sa lahat ng mga taong sinungaling. Buong buhay kong pinagsisihan na naging mahina ako at nagpauto ako sa inyo, Dad. Simula sa araw na to, kalimutan niyo na lang na anak niyo ako. Dahil kakalimutan ko rin na ama ko kayo. Ayoko na magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa kumpanya niyo. Lalong-lalo na sa inyo. Buo ang loob na sambit ni Lily at pagkatapos ay hinubad ang lahat ng mga alahas na nasa katawan niya. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras para muling bumalik sa ospital. Nang makarating siya ron, narinig niya mula sa kanyang asawang pangalan niya at mukhang hinahanap siya. Dali-dali niya tuloy itong nilapitan para yakapin. Wife. Nahihirapang sambit ni Anton. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Gusto mo bang ipagluto kita ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Lily habang bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. I'm okay, wife. Masaya ako na nasa harap kita ngayon. Ikaw, kumusta ka? Ang sabi ni Lucas, ilang araw ka nang walang maayos na tulog.
Paano ba ako makakatulog halos 1 linggo ka nang hindi gumigising? Nag-aalala ko ng sobra sa'yo. Sigurado ka ba talagang maayos ng pakiramdam mo ngayon? Medyo sumasakit lang ang mga sugat ko sa binti. Pasensya na kung pinag-alala kita ng sobra. Marami tayong kailangan pag-usapan kaya magpagaling ka. Hindi ako aalis dito sa tabi mo para alagaan ka. Kaya kung may kailangan ka magsabi ka lang sa akin ha? You're all I need, wife. Namiss ko tuloy kung paano mo ko alagaan ng ganito. Sana kapag magaling na ako, nasa tabi pa rin kita. Tsaka mo na isipin ng mga bagay-bagay. Sa ngayon, wala kang dapat ibang gawin kung di ang magpagaling. Napangiti na lang si Anton habang nakatitig sa kanyang asawa na naghihiwa ng mga prutas sa gilid ng kama niya. Totoong hindi ito umalis sa tabi niya dahil sa tuwing gigising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog, nakaabang na kagad ito para asikasuhin siya. Mas lalo tili lumalim ang pagmamahal niya para dito kahit na mahigit 3 taon din silang walang maayos na pag-uusap. Kinabukasan, nagtaka na lang din siya dahil mayat maya nitong hinihipo ang noo niya. Bakit masyado kang mainit? Diyan ka muna, tatawagin ko lang ang doktor. Nakatatlong balikan na ang doktor dito, wife. Ang sabi niya okay lang ako. Magagalit na siguro yun sa'yo kapag pinabalik mo ulit siya rito. Natatawang sambit ni Anton. At bakit naman siya magagalit at trabaho niya to? Ang gusto ko nga 24 hours siya nasa tabi mo eh. I just want a fresh air, wife. Ang mabuti pa, ilibot mo muna ako sa labas. Medyo sawa na rin kasi ako sa amoy ng kwartong to eh. Pakiusap ni Anton. Mabuti na lang at good mood ang kanyang asawa at agad siyang dinala sa rooftop ng ospital kung saan sariwa ang hangin. 5:00 na rin naman ng hapon kaya't hindi na mainit at maganda pa ang lagay ng panahon. Alam kong masama itong sasabihin ko. Pero mabuti na rin siguro na naaksidente ako para makasama ka ng ganito. I miss you so much, wife. Nakangiting sambit ni Anton dahilan para umatake na naman ang pagiging dragon ng kanyang asawa. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Antonius Del Coro? Hindi ka man lang ba naaawa sa sarili mo habang nakaupo dyan sa wheelchair? Eh kung gusto mo naman palang maaksidente, kukuha na ako ng gulok at ako na mismo ang puputol dyan sa binti mo. I'm sorry, wife. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Kasi pagkatapos ng press conference mo, nakailang tawag ako sa'yo kasi gusto kong mag-usap tayo sa personal. Hanggang ngayon, hindi ko akalaing magagawa mo yung sa harap ng media. Alam ko kung gaano mo kamahal ang kumpanya mo. Kung kahit hindi mo dapat yung sinira para lang protektahan ako. Dugtong pa ni Lily habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa mga mata niya. It's just a company, wife. Naririnig mo ba talaga yung mga sinasabi mo, Anton? Eh baka naman dahil sa aksidente na tamaan yung ulo mo. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa kwarto mo at ipapacheck up ulit kita sa doktor. Mukhang wala ka sa tamang pag-iisip mo ngayon eh. Akmang pupunta na sana sa likod si Lily para itulak ang wheelchair, pero agad siyang napahinto ng hawakan ni Anton ang kamay niya. It's just a company. Because you matter more than anything, wife. Aanhin kong kumpanya, ang bilyon kong pera, o kahit anong klaseng karangyaan. Kung ang kapalit naman ng lahat ng yun ay magdusak at makitang nasasaktan. Nakalimutan mo na bang pangako ko sa iyo nung kasal natin? I will protect you at all cost. Ganun kita kamahal. Sa puntong yun, hindi na napigilan pa ni Lily ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha niya. Mas lalo ring dumoble ang galit niya sa kanyang sarili dahil mas pinili niyang lumayo at kamuhian ang nag-iisang lalaking nagmahal ng totoo sa kanya. Ano bang ginawa ko para bigyan mo ako ng ganitong klaseng pagmamahal, Anton? Hindi ka man lang ba nagagalit sa akin lalong-lalo na nung sinigawan kita, pinagtabuyan, sinaktan at pinagdudahan? Alam ko na kung ano ang totoo kahit na hindi mo pa sinasabi sa akin. Si Axel. Saglit na napahinto si Lily sa pagsasalita dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Siya yung kakambal mo na nakita kong may katabing babae sa kama. Hindi mo naman talaga ako niloko, di ba?
Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Habang nakatitig si Lily sa kanyang asawa, mabilis niyang nabasa ang katotohanan sa mga mata nito. Sabihin mo ang lahat ngayon sa akin, Anton. Mula noon, takot akong makinig sa kahit anong paliwanag, pero ngayon, gusto kong subukan. Gusto kong malaman ang lahat ng nararamdaman mo. You're right. May kakambal ako. At siya yung lalaki nakita mong may katabi sa kama at hindi ako. Naiiyak na pag-amin ni Anton. Kung hindi mo naman pala talaga ako niloko, bakit hindi mo ako tinawagan ng mismong araw na yun? Bakit hindi mo ako inanap para magpaliwanag? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hindi ka gumawa ng paraan para magkaayos tayo? Sunod-sunod na tanong ni Lily kahit na hinihingal. May mga rason ako kung bakit ko ginawa yun. At ayokong madamay ka. Lintik na mga rason yan, Anton. Sabihin mo ang lahat sa akin ngayon kasi gusto kong malaman. Alam mo ang detalye ng buhay ko at kung gaano kabigat ang nakaraan ko. Kaya may karapatan naman siguro ako para malaman ang lahat ng tungkol sa'yo, hindi ba? Please, huwag ka nang magtago ng kahit anong sekreto sa akin. Labis na nasaktan si Anton nang makita niyang umiiyak ang babaeng pinakamamahal niya. Bago siya magsalita, pinahid niya muna ang mga luhang lumalandas sa pisngi nito. There's a reason kung bakit nagdesisyon akong hindi sa publiko. Ang pagkakilala ng kakambal kong si Axel. Katulad mo, mabigat din ang nakaraan namin. My mom killed my dad. It all happened nung nasa Canada pa kami na nakatira. Nasaksihan ng kapatid ko ang mapait na insidenteng yun. At dahil doon, hindi siya pinatahimik ni mama. Sa takot na makulong at tumistigo ang kapatid ko sa korte, pinapahanap niya ito at ilang beses nang pinagtatangkang patayin. I want to protect my brother as much as I could. Kaya ginawa kong lahat ng makakaya ko para mahuli si mama. Sa ngayon, hawak na siya ng mga pulis at 1 taon na rin nakakulong. Malungkot na pagkikwento ni Anton. I'm sorry, Anton. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo ng mga panahong kailangan mo ko. Mas mabuti na rin na wala ako sa tabi mo ng mga panahong yun, wife. My mom is too dangerous. She's a killer. Ilang beses na rin siya nagpadala ng regalo sa'yo na may lamang death threats. Mabuti na lang at masyadong alisto si Lucas. Kaya't mabilis niya itong na ililigpit bago mo pa man tuluyang makita. Pero Anton, mag-asawa tayo, di ba? Bakit mo naman ako inalisan ng karapatan para damahin ka sa lahat ng bagay? Everything is too complicated, wife. Nung mismong araw na nahuli mo ang kapatid ko sa kondo natin, hindi kita tinawagan kasi hindi ako pinalis ng doktor ko sa ospital. Gumawa rin ako ng paraan para hanapin ka. At nung nakita kong tahimik at masayang buhay mo sa San Rafael, hindi na muna kita ginulo pa. All I want is your happiness. Magiging masakit para sa akin kapag nadami ka sa napakagulo kong buhay. Bakit ka nasa ospital? Anong nangyari sa'yo? I was diagnosed with severe nerve compression sa lower spine, wife. 1 taon akong sumailalim sa treatment at therapy. Pero huwag kang maglala. I'm completely fine now. Lalo pat magaling ang nag-aalaga sa akin. Natatawang sambit ni Anton. At nagawa mo pa talagang tumawa sa gantong klaseng sitwasyon, Anton? Naiinis na sambit ni Lily habang punong-puno ng luha ang buong mukha niya. I don't want to be sad in front of you, wife. Ngayong magkasama na ulit tayo, gusto kong bumawi tayo sa isa't isa. 3 years felt like a decade. I miss you so much. Please, baby. I'm begging you. Huwag na tayong maghiwalay pa. Sobrang dami kong pagkakamali at pagkukulang sa iyo, Anton. Sigurado ka bang ako pa rin ang babaeng gusto mong makasama? Ang sama-sama ko sa iyo nang dahil sa nakaraan ko, sinarado ko ang puso't isip ko para pakinggan ka. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. At habang buhay kong dadalhin yun. Halos maubos ang boses na sagot ni Lilia.
I vowed to God that you are the only woman in my life, Lily. Cringe man pakinggan pero yun talagang totoo kong nararamdaman. So please, stop crying. I hate to see you this way. Babawi tayo sa isa't isa, okay? Hindi na tayo maghihiwalay pa. I'm sorry for everything, Antonia. Habang buhay kong pagsisisihan ng lahat ng to. 3 taon ang nawala sa atin ng dahil sa akin. Hindi ko nahayaang maulit pa ang lahat ng ito. I love you so much, Hannah. Mabigat ang loob na sambit ni Lily. Sa puntong yun, hindi na rin niya napigilan ang sarili at mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa. Matapos ang nakakapagod na pangyayari sa loob ng 3 taon, ngayon lang siya nakaramdam ng isang tunay na pahinga. Ngayon malinaw na sa kanyang lahat. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang itama ang lahat ng pagkakamali at siguraduhin hindi na yun mauulit pa. Makalipas ang 2 linggo, tuloy na ring nakalabas si Anton sa ospital. Nang dahil doon, maraming pagkain ang niluto ni Lily sa mansyon. Dahil mamayang gabi, darating ang kaibigan niyang si Pamela, ang kakambal ng kanyang asawa na si Axel, at maging ang sekretary naman ito na si Lucas para sa isang selebrasyon. I miss seeing you here in the kitchen, wife. Wala pa rin talagang makakatalo sa mga luto mo. Pambobola ni Anton sa kanyang asawa. Siyempre naman, ang pagluluto kay ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkagusto ka sa akin. At saka gusto ko rin bumawi sa mga bisita natin mamaya. Nakangiting sagot naman ni Lily. Mamaya pa naman sila darating. May 3 oras pa tayo para maglambingan sa kwarto. What do you think, wife? Paano mo ako malalambing? Mukhang mahina pa yung binti mo. Baka mamaya niyan magreklamo ka sa sakit kapag sumakay ako sa'yo. At bakit ka naman sasakay sa akin? I just want kisses and hugs. Unless you want something more than that. Namiss mo bang mag-exercise, wife? Hindi lubos sa kalain ni Lily na namumula ang buong mukha niya dahil sa panunukso ni Anton. Mabilis tuloy siyang nag-iwas ng tingin dito subalit wala pa rin siyang takas dahil agad siya nitong niyakap mula sa likod. I miss your scent, wife. I miss everything about you. Paano ako makakatapos sa pagluluto kung panay-lingkis ka sa akin, Anton? Ang mabuti pa, doon ka na lang muna sa sala at manood ng movie na gusto mo. No. Ilang taon tayong hindi nagkita. Tapos itataboy mo lang ako. Let me stay here. Mas gusto kitang panoorin kaysa sa kahit ano. Napangiti na lang si Lily dahil sa pagiging sweet ng kanyang asawa. Bago pa man siya tuluyang makasagot, nagulat na lang siya nang biglang may tumikim sa likod. Nang lingunin niya yun, nakita niyang matalik niyang kaibigan. Oh, Pam! Nandyan ka na pala. Bakit hindi ka man lang nag-text sa akin na maaga ka palang darating ngayon? Nag-text na nga lang sana ako para naman hindi ako nakaabala sa paglalabing-labing niyo, bakla. Kung hindi siguro ako dumating, baka dito sa kitchen na kayo nakabuo ng panganay niyo. Natatawang sagot ni Pamela. May panganay na kami, okay? Nakalimutan mo na ba si Luna? Nakangiting binuhat ni Lily ang alaga niyang pusa na regalo sa kanya ni Anton noon. Hay naku, bakla. Totoong bata ang gawin niyo para naman may inaanak na ako, okay? So sobrang tagal niyong hindi magkasama. Sigurado naman, nakaipon na kayo ng maraming energy para gumawa ng triplets. Right, Papi Anton? Of course. Kaya nagpapalakas na ako ng 2 binti para wala nang kawala sa akin si Lily. Mamaya. Oh, narinig mo yun, bakla? Huwag ka nang choosy pa, okay? Ang tagal mo rin tong hinintay, alam ko. Napailing na lang si Lily dahil sa panunukso ng best friend niya, pati na rin ang asawa niya. Ilang saglit pa, nagpaalam sa kanya si Anton na may aasikasuhin lang saglit sa kwarto. Nang dahil doon, silang dalawa na lamang ni Pamelang naiwan dito sa kusina. Masyado pa akong maraming lulutuin, Pampam. Ang mabuti pa, ikaw na muna maghiwa ng sibuyas. Alok ni Lily subalit nagulat na lang siya nang makita niya itong umiiyak. Ba't ganyan ang reaksyon mo? Hindi ko pa nga inaabot sa iyong sibuyas Panaiiyak ka na agad dyan. May problema ba? Wala naman, bakla. Masayang-masaya lang ako ngayon. Bakit naman? May boyfriend ka na ba?
Umamin ka na ba sa feelings mo para kay Lucas? O baka naman, si Axel ang bagong mong type? Manhid ka talaga, no? Hindi ako masaya para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Okay? Ang ganda-ganda kaya ng ngiti mo kanina. Sa sobrang ganda baka ma-reset ako nang wala sa oras. Natatawang sagot ni Pamela habang nagpapahid ng luha. Ikaw talaga puro kakalokohan. Pero seryosong usapan bakla. Masaya talaga ako para sa'yo. Alam mo bang 3 taon ako nagtiis dyan na sa kasungitan at pagiging moody mo? Pero ngayong maayos na ulit ang relasyon niyo ni Anton. Bumabalik na ulit ang dating ngiti mo. Huwag na kayong mag-aaway ha. Ang hirap-hirap po pa namang itimplahin kapag broken-hearted. Saglit na tumigil sa pagluluto si Lily upang hawakan ang 2 kamay ng kanyang kaibigan. Mas lalo niya pang nilawakan ang kanyang ngiti na mas lalo nitong ikinatuwa. Maraming salamat sa lahat, Pampam. Hindi ka umalis sa tabi ko ng mga panahong kailangan ko ng karamay. Kaya kapag may problema ka, magsabi ka kagad sa akin ha. Huwag kang gagaya kay Anton na masyadong masikreto sa akin. Oo naman, at dahil dyan, pautang ako ng 10,000. Next life ko na babayaran. Muling nagtawanan ng magkaibigan matapos ang biroang yon. Sa mga oras ding yon, napagtanto ni Lily na hindi man siya sununerte sa pagkakaroon ng mapagmahal na mga magulang, napalitan naman yun ng isang mapagmahal na asawa at mapagkalingang kaibigan na lagi niyang ipagpapasalamat. Samantala, labis din ang tuwang nararamdaman ni Anton dahil pagsapit ng gabi, kasama niyang nagiinuman ang mga mahal niya sa buhay. Matagal niyang hinintay ang gantong klaseng pagkakataon at hindi siya lubos na makapaniwalang mangyayari yun ngayon. Matapos ang ilang oras na kasiyahan, nalasing at nagpahinga na rin ang lahat kaya't naiwan silang dalawa ni Axel ngayon sa sala habang nagiinuman. You lost that smile for a very long time, dude. That woman must really be something different. She's my life, Axel. Marami tayong pinagdaan ng hirap mula sa pagkabata pero siyang dahilan bakit mabilis ko yung nabaon sa limot. Nakangiting pagkikwento ni Anton. You look stupid when you're crying, so here's my gift. Siguraduhin mo lang na hindi palpak ang proposal mo. Sambit ni Axel at nilabas ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ito ni Anton, labis na pagkamanghang bumalot sa mukha niya, lalo pat kuhang-kuha ng singsing ang disenyong gusto niya. Kulang ang materials dito para sa exact design na gusto mo. Yung clarity at size na sinabi mo, out of stock. So I flew out. Pagmamalaki ni Axel. You what? Hindi makapaniwalang tanong ni Anton. Belgium for the diamond sourcing. Italy for the bond craftsmanship. Then, Switzerland para sa master setter. Na gumagawa lang ng limited pieces per year. I made sure everything is perfect, dude. Salamat, Axel. Siguradong matutuwa si Lily kapag nakita niyang napakagandang singsing na ito. I'm so excited to see her expression. You don't need to thank me, dude. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. If I saw you winning in life then, I want to. Isang beses ko lang itong sasabihin sa'yo. Kaya sana tandaan mo. I love you, dude. Thanks for everything. Sa puntong yun, hindi na napigilan pa ni Anton na tumayo para yakapin ang kaniyang kapatid. Sa tulong nito, mabilis niya ring naihanda ang isang espesyal na wedding proposal niya sa Italy. Hindi na siya makapaghintay pa na muling pakasalan ang nag-iisang babaeng nagpatibok ng puso niya. Makalipas ang 1 linggo, walang kaalam-alam si Lily sa isang wedding proposal na naghihintay para sa kanya. Buong akala niya kasi, simpleng bakasyon lang ang magaganap kasama ang kanyang asawa. Subalit nang makarating sila sa isang mahabang tulay kung saan tanaw nilang malawak na bangin at sumasayaw ng mga ulap sa Italy, napakunot na lang ang noon niya nang biglang huminto si Anton. Bakit ka humintuhan? Malapit na tayo sa floating village, oh. Hindi ka man lang ba excited? I'm just nervous, wife. Ha? Nervous? Bakit naman?
Masakit bang tiyan mo? Natatay ka ba? Hindi ka naman siguro aabutin dito, no? Ang layo pa naman ng nilalakad natin at siguradong wala ditong banyo. Aligagang sambit ni Lily habang naghahanap ng pwedeng magamit sa loob ng maliit niyang bag. Kagabi pa ako kinakabahan, wife. Ang totoo niyan, hindi nga rin ako makatulog eh. Pinagpapawis ang sagot naman ni Anton. Kung kagabi mo pa pala nararamdaman yan, edi sana nagbawas ka na kaagad. Alam mo naman magbabakasyon tayo ngayon kaya mahirap magka-LBM. Mabuti na lang at may dala akong tissue dito sa bag. Ano, aabutan ka na ba? Lalabas na ba? Matapos sabihin ang mga salitang yun, napadaing na lang si Lily nang pitikin ni Anton ang noo niya. What are you saying, wife? Bakit mo ba ako pinitik, Anton? Gusto mo bang mag-away pa tayo dito sa gitna ng tulay na to? Sige, sagrin mo ang pasensya ko. Mag-walk out talaga ako. Ikaw na nga itong tinutulungan kasi natatai ka na eh. Hindi ako natatai, okay? You're just overthinking things. Eh kung hindi ka pala natatai, bakit ganyan ang reaksyon mo? Bakit ka kinakabahan at pinagpapawisan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Anton dahil mariing nakatitig ngayon sa kanya si Lily habang naghihintay ng sagot. Ilang saglit pa, unti-unti niyang nilabas ang sing-sing na kanina pang nakatago sa bulsa niya. I'm damn nervous because of this proposal, wife. Nang makita ni Lily kung gaano kagandang sing-sing, napatakip na lang siya sa bibig nang dahil sa matinding gulat. Wala ring mga salitang lumabas sa bibig niya dahil sa mga luhang unti-unting lumalabas sa mga mata niya. We have been on a series of a roller coaster rides in our life, wife. Sa sobrang dami nating pinagdaanan, ilang beses tayong umiyak gabi-gabi. Ilang beses tayong napagod at paulit-ulit na nagtanong sa sarili kung kaya pa ba nating lampasan ang lahat ng ito. There were nights when silence was louder than our words at may mga araw na pakiramdam natin unti-unti na tayong nawawala sa isa't isa. Humugot siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Nanginig ang boses ngunit buo ang loob. We almost lost each other. Hindi lang isang beses, kundi maraming ulit. Nang dahil sa sakit na naidulot natin sa isa't isa. May mga masasakit na salita tayong nasabi. May mga pagkakataong mas pinili nating manahimik kaysa magkaintindihan. At buong akala ko, yun ang katapusan ng relasyon natin. Saglit siyang tumingin sa mga mata ni Lily at doon niya kinuha ang lakas para ipagpatuloy ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng yun, gusto ko lang malaman mo na wala akong pinagsisisihan. Hindi ang mga luha, hindi ang mga pagkakamali, at lalong hindi ang mga araw na halos gumuho tayo. Because every broken moment led me back to you. Every pain taught me how to hold you tighter. Bahagyang napangiti si Anton kahit may luha na ring nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. If I had to go through it again, I'll go willingly. Pipiliin ko pa ring daanan ng lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pagkakataong muntik na tayong sumuko. Dahil alam kong sa dulo, ikaw pa rin naghihintay. It's always you on the other side of the line, wife. Ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang tahanan ko. Unti-unti niyang hinigpitan ng hawak sa singsing. Bahagya din siyang lumuhod ng mas maayos habang buong tapang na nakatingin kay Lily. Lily Celestine Saavedra, will you spend the rest of your life with me again? Mas lalong lumakas ang paghagulhol ni Lily. Ramdam niyang may bumabara sa kanyang lalamunan pero pinipilit niya pa ring magsalita. Oo, Anton. Magpapakasal ako sa'yo. Gusto ko ulit humarap sa altar kasama ka. Walang tigil sa pag-iyak na sagot niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay habang sinusuot ni Anton sa kanyang isang napakagandang singsing. Mahigpit din niyang niyakap ang kanyang asawa habang pinagsasaluhan ang isang matamis na halik. Nang bumitaw sila sa isa't isa, hindi siya bumitaw ng tingin dito. Sobrang saya ko ngayon, Anton.
Maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Hindi na ako makapaghintay na bumuo ng isang masayang pamilya kasama ang mga anak natin. Why did you change your mind, wife? Akala ko ba ayaw mong mag-anak tayo? Dahil gusto mong mag-alaga na lang tayo ng pusa at aso. Naisip ko lang na sayang naman ang lahi natin kung hindi tayo magpaaparami. At saka malakas naman ang binti at tuhod mo, hindi ba? Kaya-kaya mo na siguro akong bigyan ng triplets. Nakangusong sambit ni Lilia. Be careful what you wish for, wife. Hindi pa naman ako tumitigil hanggat hindi ko na ibibigay lahat ng gusto mo. Thank you, Han. Mahal na mahal kita. Ang mabuti pa, maglakad na ulit tayo para naman makapagpahinga na at makapag-warm up para sa honeymoon natin mamaya. Honeymoon? We will do that after marriage, wife. Kanya-kanyang trip yan, Han. Sa ngayon, honeymoon muna, okay? Namiss kasi kitang katabi sa kama. Nanunuksong dugtong pa ni Lily habang malagkit ang tingin sa kanyang asawa. Alright, kung yun ang gusto mo, pagbibigyan kita. I love you so much, wife. Just be ready later. Sagot naman ni Anton at pagkatapos ay hinalikan ulit ang kanyang asawa. Matapos ang usapang yon, muli niyang hinawakan ang kamay nito at magkasabay silang naglakad sa gitna ng tulay, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong handang magmahal, magpatawad at lumaban para sa habang buhay na pangakong binitawan nila sa isa't isa. Ang kwento ni Lily at Anton ay paalala na ang pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa masasayang sandali, kundi pati sa mga panahong sinusubok ito ng hindi pagkakaintindihan, katahimikan at mga sugat na dulot ng masakit na nakaraan. Sa gitna ng mga kasinungalingan at sakit na unti-unting naglayo sa kanilang dalawa, napatunayan na ang pagmamahal ay hindi agad nawawala dahil minsan natatabunan lamang ito ng pride, takot at galit sa isa't isa. Ipinakita rin ng kanilang pinagdaanan na ang relasyon ay hindi nasisira dahil sa iisang pagkakamali, kundi sa paulit-ulit na hindi pakikinig at pag-iwas sa katotohanan. Ngunit kahit sa sandaling pinili nilang ibaba ang kanilang mga pader, matutong makinig at maging tapat sa nararamdaman. Doon nagsimulang maghilom ang mga sugat na bunga ng mapait na nakaraan. Sa huli, napagtanto nila na ang kapatawaran ay hindi tanda ng kahinaan, kundi lakas ng loob na piliin muli ang isa't isa sa kabila ng lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Ito'y parang isang daang nakakaligaw. Ngunit kapag pinili ang komunikasyon, pangunawa at pagpapatawad, nagkakaroon ito ng panibagong pagkakataon na mabuo ng mas matibay at hindi natitibag ninuman. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Lily at Anton. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Teotimo Zafit Jr. from Navotas City, Ninita De Rosario from Panabo City, Davao del Norte, Alfonso Abellanosa from Cebu City, Marilyn Babula from Italy, Brigida Guardiana from Dagupan City. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.